Alam nating lahat na ang pagpapakasal ay hindi nangungahulugan ng happily ever after o happy ending ng kwento ng magjowa. Hindi ba? Kasi marami na tayong alam na mga sure nung sila ay magpakasal na sila ay magtatagal at magsasama habang buhay. Pero eventually ay nagkahiwalay. Ang personal kong tanong lalo na sa mga may asawa na, kayo ba nung kayo ikakasal gaano nyo yan pinagpasyahan? Kayo ba sure din noon o meron pa ring pagdadalawang isip at pangamba na baka mali ang inyong pinili? Kwento ng kahugot nating si Pab ang hatid ngayon ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, ang pag-ibig ay parang halamang ligaw na kusang tumubo, ngunit kung gusto mong magtagal, yumabong, mamunga, ay kailangan mong alagaan. Ayaw ko rin nung salitang if it's meant to be, it will be, na parabang kay dali mong natatanggap na hindi mo kontrolado ang katadagan ng inyong relasyon. Para sa akin, simula pa nung teenager ako, mas naniniwala ako na sa tao, partikular sa lalaki, nakasalalay ang tagumpay ng isang relasyon. Hindi ako sobrang gwapo, hindi sobrang talino at hindi rin produkto ng isang mayaman at perpektong pamilya. Ngunit naniniwala ako na pwede natong kontrolin ang direksyon ng relasyon at pwede nating maiwasan ang magaya sa ibang tao na sinira ng pag-ibig. Kagaya ng mami at ate Jasmine ko. Kagaya ng kuya ni Rivia. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y nasa mental. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y gulay. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y bangkay. Nang dahil sa pag-ibig, takot nang magmahal. Nagtiwala, ibinigay ang lahat. Nagmahal nang walang kasing tapat. Ginawa mo siyang mundo, siya ang lahat-lahat. Kaya't nung iwan ka'y ayaw na ring mabuhay. October 12, 2006 nung makilala kong lubos si Rivia sa ospital kung saan nagtatrabaho noon si Mami bilang nurse. Nagdala ako noon ng baon niya as sa waiting area ng ospital ay naispatan ko si Rivia, nag-iisa at tila balisa at nag-aalala. Schoolmate ko si Rivia noong high school kami sa Dolores Macasaet National High School sa Candelaria, Quezon. Malaki ang high school na yon maging ang population nito at hindi kami magkakilala ni Rivia. Isang kaibigan / kaklasiko si Yuli ang nakakilala sa kanya ngunit hindi rin sila close kahit na magkabarangay sila. May isang araw kasi nung 4th year high school na kami, 3 araw bago ang Valentine's Day ay nakatambay kami sa ilalim ng isang puno sa loob ng campus at kami ni Melvin ay pinagtripan ng mga kasama namin. Ihahanap daw kami ng kadate sa paparating na Valentine's Day. Sa bawat babaeng estudyanteng dadaan, nakatingin kami at sinisipat nila ang mga ito kung nababagay daw sila sa amin ni Melvin.
Hanggang sa dumaan nga ang 3 babae at isa doon si Rivia. O ayan o, yung nasa gitna, kaganda at mukhang matino. Komento noon ni Craig na siyang pinaka-playboy sa tropa noon. Taga sa amin yan, si Rivia. Sabad naman ni Yuli. Tawagin mo bro, ipakilala natin kay Melvin. Utos ni Craig, pero ay ayoko, hindi naman kami close niyan eh. Mabilis na sagot ni Yuli. Pero mula noon ay tinititigan ko na lagi si Rivia sa tuwing makakasalubong namin siya sa school. Minsan ay nginitian pa nga ako. Well, hindi ko alam kung ako talaga yung nginitian niya or sinadya niyang ngitian kasi nagkukwentuhan sila noon habang naglalakad at baka may something lang sa kwentuhan nila ang nakakatawa kaya siya napangiti at nasabay lang sa pagkakadapo ng tingin niya sa akin. Maganda siya para sa akin. Maayos siyang manamit, napakalinis siyang tingnan, at hindi siya magaslaw gumalaw. Babaeng babae siya sa kanyang natural na kilos at pananalita. At ganun ang Rivia na nakita ko nung nakaupo siya sa waiting area ng ospital nung gabing yon pero tila nga siya balisa at nag-aalala. Nakatigil ako noon, nakatayo at nakatitig sa kanya ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon sa gawin ng emergency room. Naisip ko baka may kaanak o kaibigan siyang nasa loob ng emergency room. Marahan akong humakbang palapit sa kanya at umupo sa tabi niya ngunit hindi ako sinulyapan. Rivia. Bigkas ko sa pangalan niya. Noon pa lang siya lumingon sa akin at sa sulok ng mga mata niya ay nakita kong may pabalong ng luha. Baka may maitutulong ako sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka okay. Yung kuya ko nasa loob. Na-aksidente siya sa motor. Gusto mo samahan kita sa chapel? Samahan na rin kita magdasal. Sige. Kasunod na lang tumayo na siya. Napakapit pa siya sa braso ko. Nasaan ang chapel? Bilisan natin. Sabi niya. Dinala ko siya sa maliit na chapel ng ospital at doon pala niya tuluyang pinakawala ng mga luha niya. Umiiyak siya habang taimtim ang pagdarasal. Dininig ng Diyos ang dalangin ni Rivia. Nakaligtas ang kanyang nag-iisang kapatid ngunit tamado ang spinal cord nito na siyang dahilan kung bakit hindi na ito nakakalakad hanggang ngayon. Nakakagalaw lang ito, nakakagawa ng mga simpleng gawain sa pamamagitan ng kanyang wheelchair. Well, mas mapalad siya kesa sa ate Jasmine ko. Pero maalala ko, hindi ko nagawang magdasal noon para mailigtas sana si ate Jasmine dahil patay na siya nung makita namin siya sa kanyang kwarto. Bakit ko naihahambing ang ate Jasmine ko sa kuya Marco ni Rivia? Well, kasi pareho silang biktima ng pag-ibig. Pareho nilang sinaktan ang kanilang mga sarili dahil hindi nila natanggap na iniwan sila ng kanilang minamahal. Niloko, sinaktan, pinagpalit.
Hindi maiwasang may mga taong magkukomento na kahinaan ang sakta ng sarili dahil lang sa pag-ibig. Sang-ayon ako doon. Bakit naman magpapakamatay dahil lang sa iniwan ka o pinagpalit ka? Kaya lang hindi tayo pare-pareho ng personalidad. Ayon mismo sa aking ina, may mga tao talagang mahina at sobra kung magmahal to the extent na pakiramdam nila wala nang silbi ang buhay nila dahil wala na sa piling nila ang taong minahal at pinagkatiwalaan nila. Siyempre naniniwala ako sa mama ko dahil siya man din ay muntikan na daw noon. BS Psychology student pa nga siya nung magtangka siyang kitlin ang buhay niya matapos siyang iwanan ng boyfriend niya noon. Sayang, hindi lang sana nurse ang ina ko ngayon kung hindi dahil sa pangyayaring yun. Pre-med daw niya ang psychology noon. Talagang gusto niyang magdoktor pero matapos makarecover sa masakit na pagsubok ng pag-ibig na yun, nagpasya na rin siyang mag-transfer at mag-shift ng kurso. Nag-nursing na lang siya, at least nasa healthcare pa rin siya. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y nasa mental. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y gulay. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y bangkay. Nang dahil sa pag-ibig, takot nang magmahal. Nagtiwala, ibinigay ang lahat. Nagmahal nang walang kasing tapat. Ginawa mo siyang mundo, siyang lahat-lahat. Kaya't noong iwan ka'y ayaw na rin mabuhay. Si Kuya Marco naman, Kuya ni Rivia, criminology student siya nung sukuan ng katatagan. Maghapon daw halos na nag-inom ng alak dahil hindi matanggap na hindi na siya babalikan ng babaeng minamahal. Tapos nagmaneho ng kanyang motor pa uwi. Hindi raw siya pinayagan ng mga kaibigang nakainuman na magmaneho ngunit mapilit siya. At sinabi pa raw niya na mas mabuti pa daw kung maaksidente siya at mamatay dahil wala naman daw silbi na ang buhay niya. Hindi siya namatay, nalumpo lang pero nung lumpo na siya, ay tsaka niya nakita na may silbi pa rin ang buhay niya or pinilit pa rin niya magkaroon ng silbi ang buhay niya kahit na naka-wheelchair na lang siya. Kita nyo, kung hindi sana siya nabobo ng pag-ibig, mas nagkaroon sana ng silbi ang buhay niya. Ngayon pa man na hindi garon kalupit ng Diyos sa kanya. Dahil nakapag-asawa pa rin si Kuya Marco. Natagpuan pa rin ang babaeng para talaga sa kanya. Pero muli, madali lang ang magkomento kung hindi ikaw ang nasa sitwasyon, kung hindi ikaw ang nasaktan, naging biktima ng panluloko o pagtataksil. August 20, 2009, Huwebes noon at araw ng Lucena, walang pasok sa buong syudad, ay dinalaw ko si Rivia sa bahay ng tita niya sa Lucena City. Third year college na kami noon at doon siya nakikitira dahil nag-enroll siya ng Political Science sa Enverga University at ako naman ay sa SLSU o Southern Luzon State University
Kumuha ako ng BS Industrial Technology at ako ay tumira lang sa isang boarding house malapit sa aming eskwelahan. Medyo malayo ang boarding house ko sa bahay ng tita ni Rivia pero kinakarir ko ang puntahan siya dahil nga nanliligaw ako sa kanya. 3 taon na akong nanliligaw noon sa kanya kasi sinumulan ko nung 4th year kami sa high school. Yun yung time na sinamahan ko siya sa ospital para magdasal sa chapel. Malaki ngunit luma na ang bahay ng tita ni Rivia sa Lucena. Ang bakod mataas pero mas matataas pa ang mga mayayabong na puno ng bugambilya. Malawak ang bakuran, maraming puno at mga halaman sa paligid. At paboritong tambayan ni Rivia ang isang lumang gazebo na may malapad na konkretong upuan at sa tabi nito ay may lumang pond. Ang Kuya Marco niya ang topic namin noon. Nagpeklata noon ang mga sugat ni Kuya Marco sa katawan ngunit nakaluklok na lang siya sa kanyang upuang digulong. Ang sabi ni Rivia noon, sana may batas din tayo no na pwedeng magparusa sa girlfriend o boyfriend na nawala ng pag-ibig kaya pumatol sa iba. Kaso wala. Pwede lang natin silang sisihin pero hindi natin sila pwedeng isumbong sa polis o kasuhan sa korte. Diba, kaya ka nga nag-aaral ng political science dahil magiging politiko ka. Malay mo maging senadora ka at makakagawa ka ng batas na magpaparusa sa mga girlfriend o boyfriends na nagtaksil. Pabirong sabi ko, bahagya lang siyang ngumiti. Pumulot siya ng malit na bato at binato ang 2 bibi na tumutok sa bulaklak ng halaman malapit sa kinaroroonan namin. Mamahalin mo ba ang isang politiko, Pab? Pagkuhan ay tanong niya. Bakit naman hindi? Magsishift na ako next sem, Pab. Ayoko nang maging politician. Anong kurso pagsishiftan mo? Hindi ko pa alam. Basta ayoko nang ipagpatuloy ang pol-sci. Gusto ko na lang maging teacher or simpleng businesswoman or baka maghinto na lang ako. Sa bahay na lang ako para may nakakasama ang kuya ko pag wala si mama. Ikaw kung saan ka magiging masaya, support lang ako sa'yo. Makakapag-asawa pa rin naman siguro ako kahit wala akong tinapos. Oo naman. Kung ako lang, mas gusto ko ang magiging misis yung nakatutok lang sa pamilya yung nasa bahay lang. Kaya kung sasagutin mo ako sa panliligaw ko, Rivia, titiyakin ko sa'yo na ikaw talaga ang pakakasalan ko. Natawa siya ng bahagya sa sinabi ko. Pab, sabi mo kung sasagutin kita, ako pa lang ang unang naging girlfriend mo. Oo, first and last, Rivia. Napatitig siya saglit sa mga mata ko. Ganun din sana ang gusto ko, Pab. First and last, pero paano tayo magkakasiguro na hindi tayo maghihiwalay? Hindi tayo magkakasawaan? Hindi ko nasagot ang tanong niyang yon. Yung iba, Pab, dumaan sila sa napakaraming relasyon bago sila nagpasyang magpakasal na. Parang ginawa nilang trial and error ang pakikipagrelasyon hanggang sa natagpuan nila yung taong hinahanap nila. Hindi ka pangit, Pab. Hindi ka mahirap, hindi ka bobo. Kaya malaki ang tendency na may ibang magkakagusto sa'yo kahit malaman pa nilang may girlfriend ka na. At ikaw naman, makakita ka pa rin ng mas sigit sa babaeng pinangakuan mong maging first and last love mo. Hindi Kung pinangakuan ko siya ang una at huling relasyon ko, paninindigan ko yon. Sige nga, Pab. Kung gusto mo, sagutin na kita ngayon. Pero pupunta tayo sa simbahan, doon sa atin, sa Candelaria. At doon, magsusulat tayo ng pangako natin para sa isa't isa. Relationship vow. Saksi ang Diyos at lahat ng mga santo. Sige, handa akong mangako maging sa Diyos, Rivia, dahil mahal na mahal kita.
Umuwi nga kami nung araw na yun sa amin sa Candelaria at dumiretso kami sa aming simbahan sa bayan, ang San Pedro Bautista Parish Church. Ang aming pamilya, Kuya Bono, ay hindi relihiyoso. Narinig ko lang si Mama minsan kausap niya si Tita Arian na bunsong kapatid niya na nakapag-asawa ng INC. Inaakay noon ni Tita Arian si Mama na umanib na lang sa kanilang religion, pero ang sabi ni Mama, alam mo yan, simula pa nung pumatol ako kay Pablo, hindi na ako nagsisimba. Parang na-imagine ko kasi na ipagtatabuyan ako ng Diyos sa banal na bahay niya dahil ako ay isang babaeng makasalanan. At alam ko rin kasi na pagchichismisan lang ako ng mga nakakilala sa akin. Sasabihin nila, pasimba-simba pa, kabit naman. Oo nga pala, Kuya Bono, other family kami ng papa ko. Kabit niya si Mama, pero kahit hindi kami palasimba, pareho kami ni Mama na naniniwalang may Diyos na nakabantay at tumitingin sa aming mga gawa. Kaya kahit hindi kami religious ay masasabi kong mabubuting tao kami. Yun nga lang, lalong nadagdagan ang pag-uusig kay Mama ng mga nakakakilala sa kanya dahil sa pagpapakamatay ni Ate Jasmine. Nung ilibing nga si ate, naging bulong-bulungan pa noon na baka hindi tatanggapin ang kanyang mga labi sa loob ng simbahan dahil siya ay nagpatiwakal. Mabuti na lang at tinanggap naman siya, pero kokonti lang talaga ang nakipaglibing at kokonti lang din noon ang nakikilamay mula sa mga kilala ni Mama. Ang nagpadami lang noon ay mga taga-school ni Ate Jasmine. At oo, bago ang pagpunta namin ni Rivia sa simbahang yon noong August 20, 2009 upang sumulat ng relationship vow namin, huling pasok ko doon ay noong libing ni Ate Jasmine. Mahigit 4 na taon na ang nakararaan noon. Pamilyar sa paningin ko ang altar, ngunit iba ang tanawin sa loob. Regular na araw kasi, Huwebes at walang gaanong tao. Ginaya ko lang si Rivia nung lumuhod siya at nanalangin ng ilang minuto. Pagkatapos na umupo na siya, binuksan ang bag at inilabas ang linen paper na kulay puti ngunit kulay green ang mga linya. 4 na piraso lang tong linen paper, Pab. Tig-2 tayo. Pwede kang magkamali sa pagsusulat kung hindi mo maiwasan, pero huwag mong lalamukusin. Sabi niya bago inabot sa akin ng 2 piraso ng linen paper at isang ballpen. Para kaming nag-e-exam ng essay noon sa loob ng simbahan, pero naging madali sa akin dahil bukal sa loob ko ang mga sinusulat ko, pero 1 piraso lang ng linen ang nagamit ko. Isinoli ko sa kanya ang isang linen na walang sulat. Makaraan ng ilang minuto ay tinupi niya ang kanyang papel at inabot sa akin. Iingatan mo to at tandaan natin, babasahin lang natin ito kapag dumating tayo sa punto na nagkakaproblema na ang relasyon natin. Para maipaalala sa atin kung ano yung mga pinangako natin ngayong araw na kapwa nating tinanggap ang isa't isa na magsalo sa relasyong ito. Ibibigay ko sa iyo itong relationship vow na sinulat ko, Pab, at ibigay mo naman sa akin ang sinulat mo. Okay. Pwede mo akong yakapin at hagkan, Pab, kung gusto mo dahil ngayon, August 20, 2009 ay opisyal nang tayo. Saksi ang Diyos at lahat ng mga santo. Tinatanggap kita bilang una at huling pag-ibig ko at malugod kong pinaparinig sa Diyos na mahal kita. Pakamamahalin kita at magiging tapat ako sa iyo habang taban ko ang buhay na ito. Ganon din ako, Rivia. Mahal na mahal kita at hindi ko lang tutumbasan ang pag-ibig mo para sa akin, kundi hihigitan ko pa. Aalagaan kita, paliligayahin at hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita. Pagkasabi ko nito ay marahan kong hinawakan ang gilid ng mukha niya at masuyo ko siyang hinagkan sa kanyang mga labi sa loob ng simbahan.
Isa pang pangyayaring hindi ko inaasahan noong araw na yun ay noong ayain ako ni Rivia sa bahay nila at sinabing ipapakilala niya ako sa mama at kuya Marco niya. Nagulat ang mama ni Rivia at nagulat ako sa reaksyon ni kuya Marco. Inasahan ko kasi na baka magalit si kuya Marco sa akin o hayagang ipakita niya na wala siyang tiwala sa akin pero hindi ganun ang nangyari. Masaya si kuya Marco. Totoo? May boyfriend ang baby sister ko? Masayang sabi niya na bahagya pang pinaikot ang wheelchair niya. Napansin kong parang siyang eksperto sa paggamit ng wheelchair na yun na parang bahagi na ito ng katawan niya. Kuya, OA ka naman. Saway ni Rivia kay Kuya Marco sabay lapit sa mama niya na siyang halatang nagulat at hindi masaya. Ma, si Pab. Pakilala nito sa akin pero hindi ako sinulyapan ni Ma'am Glenda. Pwede ba tayo mag-usap, Riv? Sagot nito kay Rivia as sila ay pumasok sa kwarto ni Ma'am Glenda. Nagtatrabaho si Ma'am Glenda sa isang NGO na nagsasagawa ng outreach program sa mga barangay. Mas una ko siyang nakilala kaysa kay Rivia kasi 2 beses silang nagtungo sa barangay namin noon para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. At noon pa lang ay nakabisado ko na ang pangalan niyang Ma'am Glenda dahil siya lagi ang tinatawag ng mga tao niya. Pagpasok ng mag-ina sa kwarto ay naramdaman ko ang tapik ni Kuya Marco sa likod ko. Paglingon ko sa kanya may inaabot siyang 1,000. Bili ka ng beer natin, shot tayo ng konti. Anya at matapos kong tanungin kung ilan ay lumabas na nga ako ng bakuran nila. Napansin ko kaninang malaking sari-sari store sa kanto at doon ako nagpunta. Magaganda ang karamihan ng bahay sa lugar nila at wala akong kaba o takot na mapagtripan dahil mukhang sibilisado ang mga residente. Umiinom naman talaga ako. Actually, kahit nung high school pa ako pero hindi ko lang sinasagad. At pagbalik ko nga kina Rivia, pagpasok ko pa lang ng gate ay nakita ko na si Kuya Marco sa harap ng bahay. May metal na garden set doon pero hindi niya ginamit ang alinman sa 3 upuang bakal. Nanatili siya nakaupo sa wheelchair niya at napansin ko na rin ang mga pulutang hinanda niya, corned beef, chicharon baboy. Kami ay nagsimula at nanatiling masaya si Kuya Marco kahit noong sabihin niyang, "May tiwala ako sa iyo, bayaw." Napangiti ako. First time ay may tumawag sa akin ng bayaw. Para mas may tiwala ako kay Rivia sa pagpili niya sa iyo. Dugtong pa niya. Salamat, Kuya Marco. Bro, hindi mo ako maririnig na pagsabihan kang huwag lokohin ang kapatid ko. Hindi dahil sa hindi naman ako nakakatakot dahil lumpo ako pero eto na lang. Nakikita mo ako at marahil alam mo kung bakit ako lumpo. Dahil sa pag-ibig to, bro. Dahil sa panluloko. At sure ako, ayaw mo ng ganito, di ba? Kuya Marco, hindi ko lulukuhin si Rivia. Alam ko, nakikita ko dyan sa mukha mo na matino kang Ginoo. At kaya gusto ko itang makainuman ay dahil paraan ko na ito ng pag-welcome sa iyo sa pamilyang ito, Pab. Salamat, Kuya Marco. Masaya ka ba? Oo naman. First girlfriend ko si Rivia tapos ganito kaagad ang pagtanggap sa akin. First girlfriend. Narinig kong ulit niya at mabilis ko itong dinugtungan ng first and last girlfriend, Kuya Marco. Sa isang bakanteng kwarto sa ibaba ng bahay nila ako pinatulog nung gabing yon. Hindi ko nakausap ang mama ni Rivia at alam kong sinadya nilang huwag muna akong kausapin pero makaraan ng 2 linggo ay si Mama Glenda mismo ang nag-imbita sa akin. Gabi ng Sabado nung magpunta ako, sa kanila na ako nag-dinner at naging seryoso ang usapan na hindi sinalihan ni Kuya Marco dahil ayaw daw niya ng drama. Pablito, naikwento sa akin ni Rivia na
Nag-suicide ang ate mo dahil sa heartbreak? Panimula noon ni Ma'am Glenda. Opo eh. Alam mo din kung bakit ganun ang sitwasyon ni Marco, hindi ba? Opo, ma'am. Pablito, hindi ko na siguro kailangan makiusap sa'yo. Hindi kami lahi ng matatapang eh. Kaya kung maaari, pakiingatan lang ang puso ng anak ko. Hindi niyo po kailangang makiusap, ma'am. Pareho po kami ni River na nakasaksi ng hinanakit ng mga kapatid namin dahil sa karupukan ng pag-ibig. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasaktan si Rivia. Salamat kung ganun, Pablito. At isang suggestion lang para sa inyong dalawa. Huwag niyong lubos-lubusin ang pag-i-enjoy sa company ng bawat isa. Huwag niyong abusuhin ang kalayaang ibinigay namin sa inyo. Mag-set kayo ng limitation upang hindi kagad kayo magkasawaan at mananatili kayong may respeto at pagkasabik sa isa't isa. Magkasama man kayo palagi pero hindi lahat ng bagay pwede niyong gawin na dahil may mga bagay na mas mabuting gawin o kunin kapag kayo ay kasal na. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin. Opo, ma'am. Naunawaan ko po. Ngayon, Pablito, matanong lang kita. Paano mo iingatan ang relasyon ninyo ni Rivia? Madali lang po yan. Nakasulat po lahat yan sa relationship vow na ibinigay ko kay Rivia. Relationship vow? Ulit niya, noon sumubad si Rivia. Ma, may sinulat kaming sumpaan. Ginawa namin sa simbahan. Pangako namin sa isa't isa. Yung sa kanya, binigay niya sa akin at yung akin, binigay ko naman sa kanya. Sabi ko, babasahin namin yon kapag nagkakaproblema ang relasyon namin. Relationship vow na ginawa niyo sa loob ng simbahan? That sounds nice, Rivia. Sino nakaisip nun? Ako. Sagot ni Rivia. Of course. Tila malungkot na reaction ni Ma'am Glenda. But before kami magsulat ng relationship vows namin, nagdasal muna kami. Dugtong pa ni Rivia. That's good. And please, ipagpatuloy sana ninyong gawing sentro ng inyong relasyon ang ating Panginoon. Okay naman. Sa totoo lang, sobrang smooth ang unang taon ng relasyon namin ni Rivia at naging sobrang close ako sa kanyang pamilya, lalo na kay Kuya Marco. Bigla nga noon ay nagkahilig din ako sa manok. Manok na pansabong dahil yun ang negosyo ni Kuya Marco. Yung malawak nilang lote sa likod ng bahay nila na dati ay taniman ng mga gulay, ginawa niyang game fowl breeding ground. Nung una, sumasama ako kina Rivia at Ma'am Glenda sa pagsisimba tuwing linggo, pero simula nung magkahilig na rin ako sa manok, mas gusto ko nang sumama kina Kuya Marco sa sabungan. Mga kaibigan ni Kuya Marco, mga bago dahil yung mga kaibigan niya nung college siya, lahat yon ay nawala nung maaksidente siya. Isa sa mga kaibigan ni Kuya Marco ay si Kuya Ruel na sabungero. Maingay siya, masayang kasama at nung birthday niya, inimbita niya kami ni Kuya Marco pero hindi gusto ni Kuya Marco ang makipag-inuman sa birthday dahil sa sitwasyon niya. Ako ay nagpunta kina Kuya Ruel. Nadatnan ko na rin doon si Kuya Kaloy na kabarangay at kaibigan din ni Kuya Marco. At doon ay nakilala ko si Angelique. Best friend ni Mona na bunsong kapatid ni Kuya Ruel. Ang ganda at ang sexy ni Angelique at hindi siya yung tipo ni Rivia na mahinhin at may pagka-conservative. Magkabaliktad ang kanilang personality. Nagsaserve sina Mona at Angelique sa table namin at nung unang punta pa lang nila para magdala ng pagkain ay napansin na ako ni Mona. Bagong tropa mo, kuya? Tanong niya kay Kuya Rowel. Oh, bakit type mo? Bata pa to sabungero na? Tila nagtatakang tanong ni Mona.
Bago lang nahawa. Bayaw na yan ni Marco kaya huwag mo nang pakialaman yan. Taken na yan muna. Sabad pa ni Kuya Alex pero nakagawa pa rin ng paraan sina Angelique para makakwentuhan ako. Gabi na noon at may nag-deliver ng beer. Ako ang tinawag para magbuhat ng case kaya nagpunta naman ako sa gate. Isang case lang pala ng SMB pero hinila ako ni Mona. Mamaya mo na buhatin yan. Ito si Angelique ko, BFF ko. Gusto ko niya makilala. Hawig mo kasi yung ex ko, Pab. At pati kilos at ways niya ng paglalakad magkatulad. Kaya sobrang curious ako tungkol sa'yo kanina pa. Casual na kwento ni Angelique pero sobrang lapit niya sa akin. As in, baka 2 dangkal lang ang distansya namin kaya amoy na amoy ko ang pabango niya. Malusog ang dibdib niya pero hindi naman yung sobra. Naka-blouse siya noon ng itim at naka-shorts ng maong na faded, maiksi. Naiiyak ka? Tanong pa niya nung mapansin niyang kapag sobra siyang lalapit ay napapaatras ako. Oy Pabs, alam namin na may girlfriend ka na at hindi ka namin aagawin sa kanya. Kumbaga, alam mo na, parang pinapalawak mo lang yung network mo which is normal lang naman sa mga lalaki, di ba? Yeah. Ganito ang naging reaction ko. May amats na ako noon na sobrang nakakahumaling si Angelique at hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko. Dapat pala, isinali ko sa relationship vow ko ang hinding-hindi ako maglalasing dahil alak pala ang pwedeng sumira sa lahat ng pangako. Pwede, pero hindi ako sinira ng alak nung gabing yon. Muntik lang dahil kay Kuya Kaloy na siyang nakialam sa akin nung gabing yon. Natulog na kasi si Kuya Ruel dahil lasing na. Yung iba nag-uwian na at yung mga naiwan ay kanya-kanya ng grupo at ako'y naggrupo sa 2 babae, kina Mona at Angelique. Pero lumapit bigla si Kuya Kaloy at inaya akong umuwi. Dito na siya matutulog, Kuya Kaloy. Mabilis na kontra ni Mona kay Kuya Kaloy pero tinawanan siya ni Kuya Kaloy at sinabing, kung hindi sana nakainom itong si Pablito, hahayaan ko siyang magdesisyon pero lango kaya magkikialam ako. Dahil kaibigan ko rin si Marivia na umaasang sa lahat ng oras ay tapat sa kanya itong nobyo niya. Kusa na akong tumayo nung marinig ko ang sinabi ni Kuya Kaloy. Ni hindi ko nga nilingon ang 2 babae nung humakbang ako palayo sa kanila kahit na narinig ko pang tinawag nila ng paulit-ulit ang pangalan ko. Oo, natakasan ko sila nung gabing yon pero naibigay ko pala ang cellphone number ko sa kanya at si Angelique ay hindi nawalan ng pag-asang muli kaming magkita. Taong 2011 ay natapos ko ang kolehiyo. Noong sumunod na taon ay nag-graduate din si Rivia. Sabay sana kami kasi magka-batch talaga kami pero nahuli siya ng 1 taon dahil sa nag-shift nga siya from Pol-Sci to BSBA. Ang Candelaria ay isa sa pinaka-industrialized na bayan ng Quezon. Naroon ang mga kumpanyang Primex, Tongsan, Pacific Royal, Superstar at Peter Paul at ako ay pinalad na mapasok agad sa Tongsan dahil nakalinya doon ang tinapos kong kurso. Ang hindi ko alam, dati na palang nagtatrabaho doon si Angelique. Sa HR department siya at may kinalaman siya kung bakit ako ay kay daling napasok. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, sinikap kong iwasan si Angelique kahit na nasa isang kumpanya kami. Sa pabrika ako, sa office siya, kaya't hindi kami nagkikita araw-araw. Nagtitext siya palagi pero si nanay ko ang magdahilan upang hindi mapagbigyan ang kanyang mga paanyaya.
Kaya lang sumapit ang birthday ng aming boss na ginanap sa isang private resort sa Sariaya, Quezon. Birthday/team building yon kaya't hindi pwedeng hindi sumama at hindi ko naman ka-department si Angelique. Hindi ko inaasahan na kasama siya pero kasama siya. At doon na ako nagkasala kay Rivia. Sa totoo lang, masarap si Angelique. Hindi siya ang unang babaeng nakatalik ko dahil nung high school ako ay mayroon kaming napaglalaroan ng mga kaibigan ko. Pero simula nung makilala ko na si Rivia, hindi na ulit ako nagkaroon ng pagkakataong makapaglandi sa iba. At kahit nung kami na ni Rivia, hindi namin yun ginagawa. Nagkakasya kami ni Rivia sa yakap at halik sa pisngi, kamay, ganun lang. Ganon kami ka-restraint. Kaya nasabik ako at nahumaling ang katawang lupa ko kay Angelique dahil ubos sagad kung siya ay mag-perform. Maganda at sexy pa kaya nasiraan talaga ako ng katinuan. At yung relationship vow, tuluyang nawalan ng saysay. Kahit nung matapos ang party sa resort na yon, nagkikita pa rin kami ni Rivia sa Candelaria, kung minsan sa Lucena. Inuusig ako ng konsensya ko kapag naalala ko ang mga sinulat ko sa relationship vow namin ni Rivia. At isang gabi, dumalaw ako kina Rivia at sobra akong nagtaka dahil gusto niyang matulog ako sa kwarto niya. Kaya lang, nakapadyama siya kaya hindi ko inisip na gusto niyang may mangyari na sa amin. Magkatabi kami sa kama niya pero nag-uusap lang kami. Hanggang sa naisipan niyang ilabas ang relationship vow na sinulat ko mula sa magagandang karton na kasinlaki lang ng karton ng sapatos. I-review ko nga yung relationship vow mo, sabi niya. Nang makita niya ang pamilyar na papel na yon ay inilapag niya sa gilid ng kama niya habang sinisinop niya ang ibang gamit mula sa karton. Kinuha ko ang papel na yon at binuksan. Ngunit nagtaka ako dahil hindi ganun ang penmanship ko. At nung basahin ko, napagtanto kong sa kanya ang relationship vow na yon kaya nagtaka ako. May binigay ka sa akin, di ba? Yung relationship vow mo? Tanong ko, tumitig siya sa mga mata ko. Oo, Pab. 2 page yung ginawa ko pero yung isa lang binigay ko sa'yo. Ganito rin ba ang laman? Yung binigay mo sa akin parang duplicate copy nito. Bakit, Pab? Hindi mo ba binuklat ni minsan ang relationship vow na ginawa ko? Hindi pa. Kasi, di ba sabi mo, bubuksan ko lang kapag nagka-problema ang relasyon natin. Kaya nga, eto, binuksan ko tong sayo. Noon ay tumahip ang dibdib ko. Hawak ko pa rin noon ang relationship vow na ginawa niya. Hawak naman niya ang relationship vow na ginawa ko. 3 years din naman, Pab, na nagawa mong maging tapat sa akin. Kilala ko si Mona at Angelique. At alam kong noon palang birthday ni Kuya Rowell ay nagtangka na sila sa'yo. Kaya lang lately hindi ka na nakaiwas. Gulat na gulat ako sa mga naririnig ko noon kay Rivia. Ni katiting ay wala akong kaalam-alam na kilala niya sina Mona at Angelique. Patawarin mo ako. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko pa sana dahil isinampal niya sa mukha ko ang relationship vow na sinulat ko. At pagkatapos nun ay umiyak na siya.
Pero ginawa niyang madiin ang pagkakasabi niya ng ganito. Umalis ka na at huwag ka na magpakita sa akin kahit kailan. Umuwi na lang ako nang dahil ayokong makalikha kami ni Rive ng commotion sa kwarto niya. At alam ko din na hindi ako handang humarap kay Ma'am Glenda at Kuya Marco dahil sa nagawa ko kay Rivia. Sa kwarto ko, naisipan ko ring ilabas ang relationship vow na sinulat ni Rivia para sa akin. Hindi ko alam na dalawa pala ang ginawa niya at nasa kanya yung isa. Hindi raw yung duplicate. Magkaiba daw ang laman ng dalawang relationship vow na ginawa niya. At nung buksan ko ang relationship vow na ibinigay niya sa akin, isang sentence lang pala. At parang lumobo ang utak ko nung mabasa ko, kasabay ng takot at pagtayo ng mga balahibo ko. Nag-iisang sentence ang sinulat niya. I promise to kill myself kapag niloko mo ako. Napasalampak ako sa sahig sa tabi ng kama ko, natakot, nalito. Kasabay ng pagbabalik sa alaala ko nung matagpuan namin ang ate ko sa kanyang kwarto, mabaho ang buong silid niya, amoy muriatic acid dahil tumapon ng ibang laman ng bote sa sahig. Pinilit kong kumalma noon at nagsimula akong tawagan si Rivia sa kanyang cellphone pero cannot be reached siya. Ilang saglit ang dumaan, nagring ang phone ko ngunit natakot akong sagutin ang tawag ni Kuya Marco. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ako hanggang sa nagsawa siya. Nang pulutin ko ang phone ko, may message pala sa akin si Kuya Marco. Bro, bakit mo ginawa yun sa kapatid ko? Nagtiwala kami sa'yo. Lahat ng kabutihan pinakita namin sa'yo pero bakit nagawa mo pa ring sakta ng kapatid ko? Mental block ako sa simpleng text na yun ni Kuya Marco at maikling laman ng relationship vow ni Rivia at higit sa lahat sa madilim na alaalang hatid ng pagpapakamatay ni Ate Jasmine dahil sa panluloko ng boyfriend niya. Parang minulto ako ng lahat ng ito at natagpuan ko na lang ang sarili ko sa CR namin sa ibaba ng bahay. Hawak ang muriatic acid at tinongga ko ito. Iniluwa ko din. Pero may mga pumasok pa rin sa lalamunan kong noon ay sobrang sakit at tila nasusunog. Napahiyaw ako, naalarma si Mama at sinugod nila ako sa ospital na pinagtatrabahuan niya. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y nasa mental. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y gulay. Nang dahil sa pag-ibig, ikaw ngayon'y bangkay. Nang dahil sa pag-ibig, takot nang magmahal. Nagtiwala, ibinigay ang lahat. Nagmahal nang walang kasing tapat. Ginawa mo siyang mundo, siya ang lahat-lahat.
11 years na ang nakaraan mula nung mangyari yun, Kuya Bono. 11 years and obviously, buhay ako. Buhay, pero nakikipaglaban sa dalawang sakit na dinulot ng pagkakalunok ko ng kokonting muriatic acid. Una, renal failure at pangalawa, RADS o Reactive Airways Dysfunction Syndrome. Dati meron pa si Bituka pero nagamot naman. And yes, nasunog din ang lalamunan ko pero nagamot naman. Sa ngayon ay 36 years old na ako. Wala pang asawa at work from home na lang bilang virtual assistant. Kasama ko ang mama ko dito. Si Freud kasi, younger brother ko ay may sarili ng pamilya, isang huwarang misis at 2 anak. Last year, undas, nakita ko sina Kuya Marco at Ma'am Glenda sa sementeryo. Hindi ako lumapit sa kanila. Maraming tao kaya hindi nila ako napansin na nakatingin ako sa kanila. Mula nung gabing sinabi sa akin ni Rivia na huwag na akong magpakita sa kanya kahit kailan, hindi na nga ako nagpunta sa kanila. Pero sigurado akong magkikita pa rin kami ni Rivia kahit na sa ibang bansa na sila nakatira ni Melvin, ang kanyang mister. Si Melvin nakaklase at katropa ko nung high school kami. Kung maalala nyo sa unang bahagi ng kwento ko, si Melvin talaga ang hinahanap ni Craig nang makakadate sa Valentine's Day nung time na napadaan naman sila Rivia. Well, sila ang nagkatuluyan. Trumpet player si Melvin sa Oslo Philharmonic Orchestra sa Norway. Doon na sila nakatira, may 2 anak pero may bahay din silang maganda at malaki dito sa Candelaria. Ako, minalas pa rin makatagpo ng babaeng handang magdusa sa piling ko. 4 na babae na ang nang iwan sa akin dahil nalaman nila ang mga sakit ko. Hindi na rin ako umaasa makapag-asawa pa kahit na si Kuya Marco ay nakapag-asawa pa at may 3 na rin silang anak. Ako, siguro awa na lang ng Diyos ang pwede kong asahan pero kung wala talaga, okay lang. Deserve ko to. Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana ay mabasa mo ito sa DKB. Gumagalang at nagpapasalamat. Pap. Pab, una sa lahat, maraming salamat sa tapang lakas ng loob na pagbabahagi ng iyong kwentong puno ng masasakit na aral. Makulit ka rin talaga kasi, di ba? Nasaksihan nyo na nga yung pagdurusa, paghihirap ng mga kapatid nyo, maging nanay mo pa. Well, hindi mo nasaksihan yung sa nanay mo pero nakwento niya sa'yo, di ba? Yung suffering. Ginawa mo pa rin. Ang karupukan talaga ang sanhi ng pagkasira ng isang relasyon. Kung bakit, kung marupok ka talaga, hindi lang dahil sa wala kang lakas, abilidad na labanan ng tukso, kundi talagang bahagi rin ng karupukan yung kakulangan sa pagtanggi, sa seduction, hindi ba? Well,
nangyari na ang dapat mangyari na alam kong inaasahan mo rin naman talaga. Meron pa kayo nalalamang relationship vow na ikaw din naman ang gumawa ng dahilan kung bakit nawalan ng saysay at sa kwento mo, I'm sorry pero masyadong halata kung sino ang nakarma at kung sino ang pinaboran ng Diyos. Hindi ba? Ang iyong dating minamahal na iyong sinaktan napunta sa isang taga-Norway. Kaibigan mo pa noon, masaklap nga. Kaya sabi ko, maraming salamat sa tapang at lakas ng loob ng pagbabahagi ng iyong kwento. Yung mga ganitong klase ng kwento ay hindi upang maging bida, kundi upang manampal talaga ng aral sa ating lahat, lalo na sa mga wala pang asawa. So sana namnamin ang aral na hatid ng kwentong ito ni Pab. At muli, Pab, maraming salamat sa iyo at hangad namin sana makapag-asawa ka pa rin naman at magkaanak. Maraming salamat muli at sa ating mga shoutout. Mga shoutout mula sa kwento ni Rosel. Jomar Lawigan, shoutout to you. Ganun din kay Janessa Utilia, shoutout to you. Jay Alariao, shoutout to you. Ganun din kay Jonathan Pasqua. Agyaman with King ka Jonathan. At Lorraine Hoggang, shout out to you. Also to Laika Kadawan, shout out to you. Ganun din kay Margie Tumbali, maraming salamat at nandyan ka pa rin. Princess Di Baguio, shout out to you. And God bless you also. Good day po sa lahat ng abangers dito po sa Singapore. Salamat sa pakikinig. Arlene Balwang. Shout out also to Roldan Manikad. Wait lang. Makinad. Roldan Makinad, shoutout to you. Pa-shoutout sa next upload mo, Kuya Bono. Makinad family from Isabela, Santa Maria. Shoutout sa inyong lahat dyan. And Elsa Altero, shoutout to you. Thank you po, Idol. More power, more stories. Subscribe, more. Maraming salamat and God bless you too. And Elsa Altero, maraming salamat. Pa-shoutout Kuya Bono dito sa Chong Quan, Hong Kong. It's me, Christina. Lagi nakaabang sa bagong upload yung maraming salamat, Christina. And Giselle Gerardo, shoutout to you. Also to Nilo Navarro, Jo Marie Artiaga, Jason Jerome, Gilbert Sabado Dayap, Manong Leo Fortuna, at si Pangamaen Ulysses Dumalanta from Pasong Kamachili 1, General Trias Cavite. Mula ito kay Reggie Rivera. Maraming salamat sa iyo. Yun, nawala. And ang dami palang nagpa-shoutout nung nakaraan. At yung mga comments lalo na sa kwento. Mga naiyak. Puro naiyak yung akin nababasa eh. At tinanong ko nga pala dito nung nakaraan kung anong nakakaiyak na bahagi ng kwento ni Rosel. Kaya marami ang nagkwento tungkol sa kanilang mga pag-iyak. Maribeth Peralta watching here in Taipo, Hong Kong. Huwag mo naman masyadong galingan magbasa. Ano na nga kupas na. From Pidigan Abra, Kuya Bono, shout out. Jet in Hong Kong. Jet Vlog, shout out to you. Ano pamagat ng kanta? Sabi naman ni J.M. Dralina. Naiya ako sa sinabi ng mama niya, tama siya. Napaluha ako sa sermon ng nanay niya, sabi ni Pipito Serrano Lantaran. And Kuya, someday mamimit mo din ang right girl para sa'yo, sabi naman ni Hunter Pango Malate. Mali ka Brad, ito yung part na iniyakan ko, sabi niya. Si Jonel Zamora. Asan yung mga shout out na? Newest pala dapat yung ating pinindot. Shoutout yung hinahanap natin, mga kahugot ha. Shoutout Kuya Bono working here in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, at sa asawa kong si Shirley Mariano in Riyadh. Mag-ingat ka palagi dyan, mahal ko. At shoutout din sa Mariano family in Suyo, Ilocos Sur. From Renren Mariano. Agyaman Renren.
Hello kay Bro, was listening here in Sharjah, UAE. Pa-shoutout po kay Editha, happy birthday. At sa tatang ko, happy birthday and heaven. We miss you so much. It's from Erna Galam. Kay Agirabe naman, shoutout to you and belated happy birthday. Thank you. Joel Domingo, shoutout kay Bono Balong ng South Korea. Solid listeners po ako from Enrile, Cagayan. Maraming salamat. Ano na nga sa Itawis yung thank you? Mabalo ba? Din. Ang alam ko yata, iba nagyata yung mabalo eh. Anyway, Agyaman, maraming salamat, Joel Domingo. Pasyari ko po na belated happy birthday. God bless you. Thanks sa bagong upload. Sabi ni Judette Iskaiser. Odette pala. Kuya Borog, pasyarot naman sa Nilo Navarro. Ito, tapos na natin to. So, akyat tayo. It's from Boss Aim. Shout out to you. Maraming salamat sa tatlong puso. Cecilia Kayan. Shout out to you, Cecilia Cristel. Shout out to you also. Igorot Vlog. Shout out kayo po sa mga solid bangers ng CLS hanggang ngayon. Thank you, Igorot TV. Pa-shout ko po from Luna Payao. Silent listener here since 2023. Soon mag-send din ako ng kwento ko. Mga namin yan, Mikey, Jane, Piedad. Hello everybody. Hi Kuya Bono. How's your day? Thanks. For the new upload, may papakinggan na naman ako. Balik-balikan ko na lang kasi yung mga napakinggan ko na. Shoutout sa family ko sa Philippines. Sa mga anak ko, I love you mga anak ko. Mag-aral kayong mabuti. Malapit nang umuwi si mama. Mayakap at kasabay na din yung kumain. Okay? Rosemary Kabigat. Yan. So yan muna mga kahugot. Antabayanan ng susunod na kwento. Marahil sa Kahugot TV o sa Kayan BK. Stay healthy, Kahugot. Stay safe and may God bless us all. Salamat ku